Magandang oras mga kwento. Ito ang unang pagkakataong gawin natin ang ganitong estilo ng pagbabasa, parang semi-live. Babasahin natin ang isang maikling kwento ng isang kabataang hindi nagtago sa anumang pagkakakilanlan. Totoong pangalan, totoong lugar, totoong litrato ang kanyang hatid sa atin. At ito ay tiyak na kapupulutan ng mga kabataan din at yung mga young at hearts na hindi pa nagtatagumpay sa kanilang mga pangarap. Simulan natin ang pagbabasa ng kwentong hatid ng KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, magandang araw. Bago ko simulan ng lahat, gusto ko lamang batiin ang mga taga-subaybay ng iyong mga nakaka-inspire at nakakaiyak na mga kwento. Isa ako sa mga nag-aabang ng iyong mga kwento. Sa tuwing nakikinig ako ay napapaisip ako kung magpapadala rin ba ako ng aking kwento. Hindi buo ang desisyon ko dati kasi alam ko parang nakakahiya. Pero ngayon buo na dahil gusto kong ibahagi ang aking buhay bago pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ako po si Ralph Marson Rivera mula sa bayan ng Abulug na nakatira sa barangay Santa Filomena. Hindi ko naman sasabing nakatira ako doon, kuya, kasi simula nang hindi kami magkaayos ng aking tatay, ay sa magulang ng aking ina na lang ako sa Cabaritan, West Ballesteros umuwi. Dalawa kaming magkapatid, kuya, at ang pangalan ng aking kapatid ay Branson James Rivera. Lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola sa Abulug at sila ang naging ama at aking ina. Ang aking kapatid naman ay nasa piling ng aking ama. Grade 3 ako nung simulang mambabae ang aking ama dahil nasa ibang bansa ang aking ina. Wala pa akong kaalam-alam noon dahil ang pinalabas sa amin ay si mama ang unang gumawa ng kasalanan, Kuya Bono. Napalayo ang piling naming magkakapatid sa aming ina dahil ang pagkakaalam namin ay siya ang nagkasala, siya ang mali. Naging masaya naman ang aking ina, lagay dahil di ko pa noon alam kung ano ang nangyayari sa aming pamilya. Hanggang sa nakapagtapos ako ng elementarya, kuya, at hindi ko alam na umuwi pala si mama dito sa Pilipinas. Isang araw bago ako magmarcha kinabukasan, Kuya Bono, nagwawalas kami kasama ang aking mga kaklase at nagulat ako nang may yumakap sa akin ng napakahigpit. Hindi ako makagalaw dahil sobrang higpit ang pagkakayakap niya sa akin. Pinilit kong lumingon, kuya, at nakita ko ang aking ina ang yumakap sa akin. Nagpumiglas ako at dali-daling tinanggal ang kamay niyang nakayakap sa akin. Umiiyak ako nung araw na yon dahil ang akala ko ay ibang tao na ang kukuha sa akin. Maraming araw, kuya, bago kami napalapit sa aming ina pagkatapos ng aking pagtatapos sa elementarya. At noong okay na kami at parang wala na ay nakapagdesisyon akong sumama sa aking ina at magstay sa Cabaritan West bago ako mag-high school. Naibibigay ng aking ina ang aming kailangan at umuwi pa rin naman ako sa lolo at lola ko sa Abulug tuwing Sabado at Linggo. Grade 7 ako, Kuya Bono, nang makaramdam ako ng sakit. O nakakaramdam na ng sakit ang aking lola dahil sa amoy ng mga bagong fabric o tela na tinatahi ng aking lola. Maraming pera ang kanyang nagastos dahil sa kaka-laboratory ng kanyang hinanakit. Nagamit ng aking lola ang pera na siyang inipon rin ng aking tiyahin na nasa abroad. Ilang balik sila ng aking lolo sa mga hospital pero wala pa ring tigil ang pag-ubo niya hanggang sa may lumalabas ng dugo tuwing umuubo siya. Grade 8 na ako, Kuya Bono, nung nagtagal na ang aking lola sa ospital sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC at meron pala siyang lung cancer stage 4, kuya. Hanggang sa malaman ko na lang na hindi na kaya ng lola ko.
Isinurrender o lalabas na lang ng ospital ang desisyon ng aking lolo dahil nakikita niyang nanghihinan na siya at saka lang naisipan ng mga doktor na idaan sa chemotherapy noong alam nilang mahina na talaga siya. Masakit para sa akin, kuya, dahil nawala ang aking pinakamamahal na lola na siyang nagpalaki sa akin. Humingi ako ng lakas sa Panginoon para tumatag dahil alam kong yun palang pala talaga ang buhay na bigay niya sa aking lola. Grade 11 na ako, Kuya Bono, nung pinauwi ng amo niya si Mama dahil sa maling bintang sa kanya sa bansang Lebanon. At nung umuwi siya ay nabakante ang aking ina ng 1 taon at nagtrabaho muna siya at naging katulong sa isang bahay sa Centro Ballesteros. Dahil medyo onti lang ang kanyang nagiging sahod at ang aking ama ay walang pakialam sa amin, pero pagdating sa babae niya ay napaka-asikaso niya. Bago bumalik si Mama sa abroad ay naisipan ni Mama na makipag-usap kay Papa sa barangay at ang usapan nila ay sa kanya ang aking kapatid at ako kay Mama para hindi mahirapan si Mama sa mga gastusin. Pero nung tumagal ay wala pa rin. Inaasa pa rin niya kay Mama lahat na gastusin naming magkapatid. Nagbibigay siya pero hindi pa sapat para sa 1 buwan. Hinayaan na lang ni Mama yon, kuya, at nagsumikap pa siya para sa amin. 2019 nang nagkapandemya, kuya, at magtatapos ako ng high school. Hindi kami nakapagmarcha dahil bawal ang lumabas, kuya, at sa Facebook Live na lang in-upload ang mga pangalan naming graduate sa senior high school. Grade 11 pa lang ako nang makaranas na rin ng aking lolo ng pagmamanas sa paa dahil walang tigil ang pag-inom niya ng alak, Kuya Bono. Ang aking ama rin ay nasa Maynila noon kasama ang kanyang babae that time para magtrabaho. Dumating ang araw at umuwi na rin ang aking ama dahil wala kaming kasama na magbantay sa lamay ng aking lolo. Sobrang hirap para sa akin na mawala ang taong nandyan para subaybayan ang paglaki mo. Simula nang mawala ang aking lolo ay maraming problema na ang dumating sa amin. Paglabag ko sa kolehiyo ay napaisip ako kung kakayanin ko pa ba. Pero inisip ko pa rin ang hirap ng aking ina. Ang aking kapatid naman ay tumigil na rin sa pag-aaral dahil sa barkada na wala sa isip niyang pag-aaral pero wala pa rin kaming tigil para kumbinsihin siya na bumalik sa pag-aaral. Nagkasakit rin ang aking ama noon habang kaming tatlo ay nagsasama na mag-aama. Napalapit ulit si Papa kay Mama noon at araw-araw silang nag-uusap. Ang saya ng pakiramdam ko dahil ang pinapangarap ko ay matupad na. Pero hanggang dun lang pala. Nakahanap ulit ang aking ama ng bagong babae niya at doon nagsimula ang pagtatanim ko ng galit sa kanya. Nag-expect ako na habang buhay na yon pero hindi pala, kuya. Dumating na rin yung araw na may pakialam na ako sa pambababae ni Papa, Kuya Bono. Wala akong pakialam dati sa mga babae niya na inuuwi niya sa bahay namin mismo. Hanggang sa may babae siya na sinita ko at napatanong sa akin bakit siya nasa bahay. Nagsumbong ang babae sa aking ama at doon nagsimula ang panunumbat ko sa kanya hanggang sa naisipan niyang ihampas sa akin ang balding dating lalagyan ng biscuit. Nasangga ko ang paghampas niya pero natumba ko at nagkaroon ako ng sugat sa palad dahil sa pagkakatumba ko sa mga bato. Pagkatapos noon ay hinila niya ang damit ko sa bandang lieg at napatayo ako. Tapos balak niya ulit na suntukin ako pero nakailag ako kaya doon na ako nakakuha ng tsansa para masuntok rin siya sa mukha at natamaan ko siya. Umawat ang kanyang mga pinsan, Kuya Bono, pero balak niya pa rin akong hampasin noon ng kawayan na ginagamit pang sibol. Grabe na yung galit ko that time, kuya, pero pinaglayo muna kami ng kanyang mga pinsan para hindi na ulit kami magkasakitan.
Hindi kami nagpapansinan ng 2 araw hanggang sa ako ang lumapit sa kanya para humingi ng pasensya. Nasabi ko rin sa mama ko kuya at sabi niya ipablotter ko daw pero hindi ko magawa. Lahat ng iyon binaliwala ko dahil sa lahat ng nagawa ko ay nakokonsensya ko dahil ama ko siya, Kuya Bono. Nung okay na lahat at mandatory nang pumasok sa mga paaralan face to face, ay nailayo na ako para mag-aral sa Tuguegarao City. 3rd year college na ako noon kuya nung magsimula kaming mag face-to-face classes. Dito ko natutunan kung paano ako naging matipid sa mga gastusin. Nagstay ako kasama ang mga barkada ko na siya ring naging kaklase ko nung online pa lamang kami. Apartment ang aming inupahan kuya at hati-hati rin kami sa bayarin. Madaming araw na naranasan ko ang kinapos sa allowance dahil sobrang mahal ang mga bilihin sa syudad. Pero kahit na ganon kuya ay nagagawan ko pa rin ang paraan o nagagawan pa rin ang paraan ni mama dahil humihiram siya ng pera para lang may padala sa akin at sa kapatid ko dahil minsan hindi on time na binibigay ng amo niya ang kanyang sweldo. Pagtuntong ko ng 4th year, Kuya Bono, ay nasanay na ako sa buhay na kung anong meron ako. Natuto akong maging matatag dahil hindi lang iisa ang araw. Maraming araw na rin ang puyat at pagod ang naigugol ko dahil sa daming gawain sa thesis ko. June 2023 nung magbakasyon si Mama at 1 buwan lang siya dito, Kuya Bono, dahil gusto niyang makausap ang papa ko dahil sa mga ginawa niya sa akin noon at dahil na rin sa pagsabi niya ng mga bagay na ikasasama ng loob namin. Nag-uusap sila ni Mama sa harap ng punong barangay kasama ang ibang opisyalis. At gumawa sila ng kasunduan na siya ring hindi rin natupad. Ipinagwalang bahala na lang namin yan kuya dahil alam namin at tanggap namin na ugali talaga ni Papa ang mag-uwi ng babae sa bahay. Dumating rin yung araw na nagkasakit ako habang ako ay nasa OJT sa Maynila. Palagi kong dasal na kakayanin ko lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil alam ko sa sarili ko na makakaya ko. June 5, 2024 kuya nung gagraduate na ako sa college. Sobrang saya ko dahil sa loob ng 1 taon, nakamit ko na ang pinapangarap kong makapagtapos na isa ring pangarap ni Mama. Sobrang tuwa at pride ko sa sarili ko, Kuya Bono, dahil sa lahat ng napagdaan ng araw, na sakit, sama ng loob, kakapusan at mga problemang akala'y hindi malulusutan ay nakayanan ko. Isa nga pala ako sa 5 cum laude sa aming kurso na Bachelor of Science in Hospitality Management. At nagulat din ako noon dahil sa akala ko ay hindi ko yan makakamit. Akala ko ay simpleng graduate as a student lang pero hindi pala. Isa palang legasya ang aking nakamit o legacy. Doon ko napagtanto na siguro ito na yung kapalit sa lahat ng paghihirap at problemang dumating sa buhay ko kako sa isip ko. Pagkalipas ng ilang araw kuya ay nag-chat sa akin sa messenger ang SK chairman ng aming barangay sa Santa Filomena, Abulug. Iniimbitahan niya ako bilang isang guest speaker sa gaganaping SK Night. Natutuwan na kinabahan ang aking reaksyon dahil yun pa lamang ang kauna-unahan kong pag-share ng aking nakamit sa buhay na siya ring pagbibigay aral sa mga kabataang dumalo. Sobrang proud ko sa sarili ko kuya dahil nalampasan kong at natapos ko ang aking pag-aaral. Sa lahat ng dinanas ko sa buhay ay parang wala na lang noong nakamit ko yon. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon dahil sinamahan niya ako hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Ang Panginoon ang aking naging katuwang habang ako ay naghihirap dahil sa mga problemang dumating sa aking buhay. Higit pa sobra ang pasasalamat ko sa aking ina dahil dugot pawis niya ang nasayang at nasuklin ko ito ng aking naging tagumpay. Tagumpay naming dalawa ang nakamit dahil siya rin ang aking katuwang sa kahirapan at problema. Malaking tagumpay at patunay na determinasyon at sipag ang aking nakamit. At muli, ako si Ralph Marson Domingo Rivera at hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.
Sa'yo, kakwento mo Ralph Marson, maraming salamat sa pagbabahagi mo. Actually, nag-email ako sa'yo at sinabi ko masyadong maikse ang iyong kwento, pero binasa ko pa rin sa gusto nating subukan yung ganitong estilo ng pagbabasa ng kwento para less trabaho. Sa DKB kasi, Kahugot TV, maraming trabaho yan. Pag-i-edit ng mga email letter nyo, pag-re-record ng boses, pag-i-edit ulit, paggawa ng kung ano-ano pa, at ang isang kwento ay kung trabahuin mo ng diretso, 2 araw. Pero ito, siguro mga 1 oras lang gagawin ito. Kasi i-edit din ito yung video, pero yung recording ay ito na mismo. Kaya yung narinig yung mga tahol ng aso at mga manok at yung ingay na aking apo doon ay hindi na natin tatanggalin. Okay? So, Ralph Marson, muli maraming salamat at sana naramdaman ko rin yung ganong tuwa nung nag-graduate ako, pero hindi ko na matandaan o hindi ko ba naramdaman o hindi ko na lang talaga maalala sabagat matagal na. Pero wish ko ay naramdaman ko rin yung sweetness ng victory noon. Anyway, ang masasabi ko lang ay simula pa lang yan. Kumbaga, lumabas ka lang sa isang kwarto kung saan naroon dati yung maraming pagsubok. Pero pagbukas mo ng kwartong yan, makakalangkap ka ng sariwang hangin, bagong mundo. Pero ikaw ay papasok ulit sa isang mundo ng panibagong mga pagsubok. At marami pang pinto ang kailangan mong pasukin. Bago mo masabing ikaw ay talagang nagtagumpay na. Pero ang unang chapter ng iyong buhay, on as far as success is concerned, nagtagumpay ka na. At congratulations sa iyo at sa iyong ina at sa lahat ng OFW mothers out there na nagpapaaral ng kanilang mga anak. Alam kong ramdam nyo yung ganitong victory ng mga anak. Sana lahat ng inyong mga anak ay masuklian kayo ng kagaya nitong pagsukli ni Ralph Marson sa kanyang ina. Laban lang mga kaabang, kahugot, kakwentong OFWs na nagpapaaral ng kanilang mga anak. At sa mga estudyante naman na pinag-aaral ng kanilang mga OFW parents, sana timbangin nyo lahat at sila dapat yung pinakamabigat ang timbang sapagkat sila ay nagsasakripisyo para saan? Para sa kinabukasan nyo. Okay? At magbabasaya tayo ng ilan sa mga shoutout. Mula sa nagdaang kwento dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Mula sa nagdaang kwento dito sa KNBK, si Ann, shout out to you. Rod, shout out to you. And Margie Tumbali ng Hong Kong, shout out to you. Shout out to you listening all the way from Hong Kong. Sabi naman ni Navia Lay Seria. And Genesis Bonisilio, thank you kuya, pa-shout out ulit from Alfonso Lista Ifugao. Genesis, shout out to you. Kay Johnny Buyat, shout out to you. Pa-shout out kay Bono Judy Nakmen, kunanamit ni Valentina Soriano, shout out to you. Shout out kay Bono, it's me Dominic Camus ng Malig Isabela. I was listening here in Taiwan. Shout out sa you Dominic. Pa-shout out kuya Bono from Belwang, Sandanga Mountain Province, from Jeneline Pablo. Shout out to you and your family. Valentina Soriano, sa wakas at Damanindinggen. More uploads kuya. Maraming salamat Valentina. And hi kuya, paki-shoutout po ang family Fugaban sa Lukilo, Kabagan, Isabela. Nakakalibang po makinig sa inyo habang nagwo-work. Tambay ako dati dyan sa Lukilo, Kabagan, Isabela. May mga friends ako dyan. Shoutout ulit Kuya Bono, Kath Pabiling from Kawayan City, Isabela. At sa Marico, dyan sa nanahawa na, Mary Grace Basog na nasa Malaysia. I miss you, Mare. Sabi ni Catherine. And Danilo Bautista, always abangar kami, mga kwento mo Sir Bono. Shoutout sa lahat ng avid listener mo. Katulad ko, it's me, Tatay Danilo from Gamu, Isabela. Shoutout to you, Tatay Danilo. Shoutout Kuya Bono sa lahat ng miners na masisipag sa Balatok Mines, Itogon Dinget, especially kay Lakay Dondon Thomas, Odilis, Iyaman Kuya Bono, Iyaman Marilu Odlus, Adelaida Remo, pa-shout Kuya Bono, maulan na araw nga pangyaw ko dito sa Hong Kong. Adelaida Remo, maraming salamat. Pa-shout Kuya Bono, Joy Iduria ng Solana.
Shout out to you, Joy, and Boss Aim. Shout out to you. Ganang umaga, Kuya Mo, listening here in Sharjah, United Arab Emirates. And shout out kay Bono, may bakay ng Kawayan City po. Thanks sa new upload, sabi naman ni Daislyn Ferrer. Thank you, your Kuya Bono, sa pag-upload. May papakinggan naman habang nagtatrabaho. Always listening here in Hong Kong. Pa-shoutout po kay JR Hernandez ng Hitachi, Japan from Levelin Flores. Randy Alcaide, shoutout kay Bono sa mga kasamahan ko dito sa Shopee, May Kawayan, Bulacan from Randy Banag Alcaide. Panghuli muna, nakakatakot naman maka-encounter ng ganyang lalaki ikaw kaya iiwanan sa lugar na wala kang kaalam-alam at kakilala. Mabuti ang Diyos at hindi niya pinabayaan si Sida. No need na balikan kwento ni Sida. Pinagtugma ko na lang yung mga narinig ko kasi pangalan lang nila nakakalimutan ko pero yung mga kwento hindi nila ako makakalimutan. Sabi ni Sarengeduria. Sana ay i-share mo na rin yung kwento mo. Kasi alam mo yung mga magaling mag-appreciate ng kwento, yung mga nakukuha nila, naiintindihan mabuti, at kung minsan nga kung magaling ka talaga makinig ng kwento, hindi ko pa nasasabi yung mangyayari, parang nakikinig-kinita mo na. Ganon yung mga nami-meet ko na nakikinig talaga sa mga kwento. At alam niyo yung mga ganong klaseng mga tao, may magagandang kwento, ayaw lang nilang i-share. So, sa Ringiduria, i-share mo na rin iyong kwento para hindi rin namin makakalimutan. Okay? At sa lahat ng naglaan ng kanilang oras, panahon sa ating programa, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang ating bagong paraan ng pagbabasa, semi-live. Ito yung ating paligid na at talagang nayon na nayon. Okay? Stay healthy, kakwento, stay safe, and may God bless us all.